Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Ang kwentong ito ay nangyari sa lugar sa aming probinsya ng Samar. Doon ako ipinanganak. Pero nung nagkatrabaho ng aking tatay, sa Maynila na kami lumipat para sama-sama kaming pamilya. Sa Maynila na rin ako lumaki. Pero tuwing may pagkakataon, ay bumabalik kami ng Samar para magbakasyon. Malapit kasi ako sa mga pinsan ko kahit sa Maynila ako lumaki. At meron din ako mga barkada dun. Kagaya nung nakaraang summer noong 2018. Mag-grade 11 na ako nun. Umuwi kami ng Samar nun at nagbakasyon. Para na rin mabisita ko ang mga lolo't lola ko at saka yung iba ko pang mga kaanak. Bumiyahe kami kasama ang nanay ko. At pagdating sa probinsya, siyempre kamustahan. At dahil probinsya yun, mabilis kumalat ang balita na nakauwi na kami. Ilang saglit lang, nandyan na yung mga pinsan ko. Kung kaya't kwentuhan kami na umaatikabo. At syempre, hindi mawawala yung pagdala ko ng konting pasalubong para sa kanila. Kinabukasan, niyaya ako ng pinsan ko na manghuli ng palaka sa bukid. Nung mga maliliit pa kami, madalas namin ginagawa yun. Pero lagi kaming pinapagalitan ni Lola dahil dun. Dahil sa lugar namin, usap-usapan na may lumalabas na isang wakwak tuwing gabi. Lalo na daw dun banda sa bukid. Kung kaya't palagi kaming napapalo dati. Kaming magpipinsan. Pero sa tagal ko na nagpabalik-balik sa Samar, wala naman akong naranasan na kakaiba patungkol sa mga aswang o wakwak na yan. Kaya iniisip ko na panakot lang talaga sa amin yun. Lalo na para hindi kami lumabas ng gabi. Pagkayaya sa akin ng pinsan ko, pumayag agad ako. Sa isip-isip ko, hindi na kami pagkagalitan ni Lola nito dahil ang lalaki na namin. Bukod sa aming magpinsan, may kasama pa kaming dalawang kaibigan namin. Si Ron at si Oming. Bukod dun, kasama ko pa ang dalawa ko pang pinsan na si Jess at si Dudoy. Bali 5 kaming lahat. Kaya kampante ako dahil madami kami. At kung di kami papayagan, tatakas na lang kami. Gawain naman namin magpipinsan yun. Kaya bago pa maggabi, nag-usap-usap na kami sa pamamagitan ng text. Nakalagay na dun kung saan kami magkikita-kita at kung anong oras. At naghandaan na rin kami ng mga dadalhin sa panghuli ng palaka. Ako naman sa bahay ng lola ko, papaalam pa sana ako pero sinabi ko na lang na pupunta lamang ako kina Jess sa may pinsan ko. Dahil dun ipinayagan ako ni Lola. Kumbaga, kanya-kanya na lamang kami ng dahilan para makalabas. Mga 9:00 na ng gabi nang lumabas na ako ng bahay. Pumunta ako sa tindahan, yung malapit sa barangay hall. Doon kasi namin napagkasundo ang magkita-kita. Ilang sandali pa, dumating na yung mga pinsan ko.
At pagkalipas pa ng 15 minuto, yung dalawa pa naming kaibigan naman ang nagsidatingan. Mga bandang 9:30, nakompleto na kami. Nagsimula na kaming maglakad papuntang bukid. Mga 1 kilometro din ang layo nun mula sa tindahan. Habang naglalakad kami, nakasalubong kami nung isang tanod. At tiyuhin pala yun ni Ron. Tinanong kami kung saan daw kami pupunta. Sabi naman ni Ron na manghuhuli lang ng palaka. Dahil doon ay sinabihan kami ng tiyuhin ni Ron na mag-ingat dahil may wakwak daw doon. Dahil hindi naman kami naniniwala doon, medyo nagtawanan pa kami. Pero di na lang namin pinahalata. Pagkalagpas ng tiyuhin ni Ron, sinabi na lang namin na magpakita yung aswang na yan. Dahil ang dami namin, may dala pa kaming itak. At pinakita pa ng pinsan ko yung itak na daladala nito. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Bukod sa mga gamit na panghuli, ay may dala rin kaming kanya-kanyang cellphone. At yung ilaw ng cellphone ang nagsisilbing flashlight namin dahil medyo madilim dun. Hanggang sa nakarating na kami ng bukid. Mag-aalas 10 na siguro nun nung nakarating kami. Kanya-kanya na kaming huli. Kanya-kanya na kaming dakma. Madami na akong nahuli nun. Kung kaya't napagpasyan ko ng tama na. Sa tansya ko, ay marami na rin nahuli ang mga kaibigan ko at ang mga pinsan ko. Kung kaya't oras na para umuwi. At dahil may tubig din dun, doon na rin namin nilinisan yung mga nahuli namin. Habang nagsasagawa ng paglilinis, kapansin-pansin na biglang tumahimik ang kapaligiran. Kanina ay may mga naririnig pa kaming humuhuning mga insekto. Pero ngayon, parang nakabibiging katahimikan ang bumalot sa kapaligiran. Nung una yung pinsan ko lamang ang nakapansin. Sunod ay si Oming napansin din. Ako naman ay tuloy pa rin ako sa paglinis ng palaka. Maya-maya pa ay nakatayo na silang 4 at pinapakiramdaman ang paligid. Dahil doon ay natigilan na rin ako. Nakiramdam kaming lahat sa aming kapaligiran. Sobrang tahimik. Nakakakilabot na katahimikan. Nang mapansin namin na biglang may lumundag sa isang puno. Mula sa isang puno ay lumipat ito sa kabilang puno. At naulit na naman. Lumipat na naman yun sa kabilang puno na parang isang talon lang. Hindi ko mawari kung anong hayop ito. Pero napakabilis ng kilos. Parang isang unggoy kung magpalipat-lipat sa kabilang puno. Parang isang buwelohan lang ay nakatalon agad ito. Ngunit higit na mabilis ang kilos nito. Hindi ko makita kung ano itsura. Bagamat mabilis, kitang-kita ang pag-uga ng puno sa bawat paglipat niya. Kinabahan na ako ng mga sandaling yun. At malamang ganun din ang mga kasamaan ko ng mga oras na yun. Lahat kami nakikiramdam. Hinawakan ko lang mahigpit yung dala naming itak. Para kung ano man ang mangyari, may panlaban kami. Maya-maya pa,
nakarinig kami ng parang kakaibang tunog na hindi ko mawari. Para itong isang ibon na hindi ko maintindihan. Subalit ang tunog na yun ay parang napakalayo na nagmumula. Parang ang layo ng tunog nito. Pakiwari ko'y parang palayo na. Dahil dun ay napatayo na ako. Pagkahakbang ko palayo, biglang may bumagsak mula sa di kalayuan. At sa bandang harapan namin ito, nagulat kaming lahat. At nung inangat ng pinsan ko ang kanyang cellphone para mailawan, ay dalawang malalaking mata na kulay pula ang nakita namin. Parang anyo ng isang malaking ibon. Ang lapad ng pakpak nito. Sabay-sabay kami nagpulasan. Kanya-kanyang takbo sa takot. Ang hawak kong itak na daladala ko ay ginawa ko na lang panghawi ng mga damo sa sobrang takot. Ang tapang ko pa kanina. Pero lahat yun ay naglaho nung makita ko ang kulay pulang mga mata na yun mula sa hindi mawaring nilalang. Takbuhan kaming 5. Parang takbong magnanakaw ang ginawa kong takbo. Kahit nakapa ako, ay wala akong nararamdamang sakit. Para akong tumatakbo sa hangin sa sobrang tuloy ng takbo ko. Naiwanan ko na yung mga huli naming palaka. Hindi ko na inintindi yun. Wala akong ibang nasa isip kung di makalayo sa lugar na yun. At nang makarating na kami sa simentadong kalsada, saka ko palang naalala yung iba ko pang pinsan. Babalikan ko pa sana. Kaya lang, baka nandun pa yung malaking ibon. Kung kaya't dumiretso ko sa tindahan, tumakbo muli ako. At pagdating ko dun, naroroon na yung dalawa kong pinsan. Humahangos din. Pagkatingin ko'y ayos naman sila. Doon ay nagkasalubong kami. At saka namin tinanong ang isa naming kasama, si Oming. Biglang nagsalita si Jess na nasa barangay daw sila Oming. Doon na sila dumiretso. Kung kaya't doon na rin kami nagpunta. Ilang sandali pa, pagdating namin doon, ikinakausap na sila Oming ng mga tanod. At malamang ikinuwento na nila ang nangyari sa bukid. Kung kaya't yung iba pang mga tanod ay pinagsisermonan kami. Ang titikas ng ulo nyo! Sinabi nang may wakwak dyan eh. Buti hindi ko nilamon. Sabi ng mga tanod sa amin nung nagkita-kita kaming 5. Saka pa lamang kami nakahinga ng maluwag at nagtawanan na lamang kami. Subalit, matinding takot ang naranasan namin kanina. Maswerte na lamang talaga kami at nakaligtas kami at walang napahamak sa amin. Pagkatapos nun ay hinatid na kami ng mga tanod sa kanya-kanya naming bahay. Pagkawi ay sermon ang inabot namin. Pero ayos lang yun. Dahil kasalanan naman talaga namin. At napakalaking leksyon yun para sa amin. Simula nun, hindi pa ako nakakablik ng hinabangan. Medyo nagka-trauma din siguro ako. Pero magpas hanggang ngayon, nagkakausap pa naman kami ng mga pinsan ko at ng mga kaibigan ko. Maayos naman sila. Siguro, pag medyo nawala na yung takot ko, babalik din ako sa probinsya namin.